mayong buntag, mayong gabi kaninyong tanan diha sa Pilipinas. Ako maghahatag na sab og dako kaayo nga mensahe nining hinapos nga mga panahon may tungod sa propesiya nga atong pagatun-an karon. Og akong ipahinaot nga ang uban kaninyo nagapadayon sa pagpaminaw ni akong lektura nga live gikan sa Facebook. O ang tanan nga mga kaigsunan nga nagapaminaw, di ko lamang tagsa-tagsahon kaninyo, apan nagapangamusta ako kaninyong tanan. Nining kagabion diha o buntag diri, ang tanan akong gipangamusta. O dako kayo nga topiko ang atong pagatun-an karon, gitawag More Light of Daniel 2 Prophecy Interpretation. Master nato kana nga prophecy, apan dunay lamang inyong mamatikdan nga daw bago kaninyo sa pagpaminaw sa pag-esplikar ning ini nga propesya. Apan sa dili pa ko makaigsunan mo padayon ni ini, gusto ko nga maminaw kamo sa halad nga awit sa akong anak si Pinky. O diri sa Pilipinas, dili na maila siya sa pangalan Pinky. Sa Amerika, dili siya maila kong Pinky ang akong itawag. Ginny. Ang iyang apelido sa iyang bana, Payurkowski. O ihatag ta ang panahon sa pag-awit alang kaniya. When you're up against the wall and your mountain seems so tall and you realize life's not always fair, you can run away and hide, let the old man decide, or you can change your circumstances with a prayer. When everything falls apart, praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you'll take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He that is within me. You can praise the hurt away. If you just praise His name. Oh, you can overcome by the blood of the Lamb, by the word of your testimony. You'll see the darkness go as your faith begins to grow. You're not alone, so how can you be lonely when everything falls apart? Praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you'll take the pain away.
when you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He that is within me. You can praise the hurt away. You just praise His name. Praise His name. God bless everyone. Here's Papa. Buno, tingali, karon pa ka mo kabati sa tingog ni Pinky sa daghang katuigan nga kini siya ni ana sa Michigan o tungod sa panahon karon nakaplano kami sa pag-apil sa buhat sa Ginoo. Pinaagi na lamang nining live sa Facebook nga makapahat kami sa mensahe pagpadayon sa daghang katuigan sa akong pag-apil diha sa Pilipinas sa pagwa. Nawala, technical issue. Bueno, murag dunay interruption sa ato nga galamiton dire. Nung na nga dunay gamay nga na interruption. O sumala sa akong gianunsyo kaninyo makaigsunan nga kini nga topiko nga akong pagadalon kaninyo. Master na nato kini ang prophecy sa Daniel 2 apan dunay lamang kabaguhan nga nalabyan nato sa pagsaysay sa mga simbol sa prophecy. Kay abi ninyo kung dunay malaktawan nato nga simbol sa prophecy dili nato makuha ang kinatibuk-an kahulugan sa propesiya. Apan tingali, matingala kamo makaigsunan kay sa daghan panahon ako nagapresenta ni ini nga topiko. Ang kasagaran nato makaigsunan negatibo gyud sa pagpaminaw tungod kay medyo nabaguhan kini sila makaigsunan. Apan buot ko lamang kaninyo basahon ang sulat ni Mrs. White nga doon na pa'y mga kamatuoran nga ipadayag sa Ginoo may tungod sa iyang kamatuoran nga gitawag bag-ong kahayag. Ako na basahon makaigsunan ang sulat ni Mrs. White sa Gospel Workers page 310, paragraph 4. Naingon diri, we must not for a moment think that there is no more light. Tagsa-tagsahon ko, nga dili kita magunahuna nga wala nay bag-o nga kahayag. No more light, no more truth. Kaya po daw na nga wala na'y kamatura na ipadayag sa Ginoo to be given us. We are in danger of becoming careless by our indifference, losing the sanctifying power of truth and composing ourselves with the thought, I am rich and increase with goods and have need of nothing, while we must hold fast to the truth we have already received. No? Ato gapon gunitan ang kamaturan nga ato na tunan, dili pagbian to. Dili pagbian katong kamaturan kung doktrina nga atong natunan.
Dili kinahanglan ato hawiran unya we must not look with suspicion upon any new light that God mission. So dili kita makaigsoon na magunahon nga kanang nadawat nato nga kamatuoran, nadawat nato nga doktrina kung teaching nga wala nay ipadayag sa Ginoo sa ulihi nga panahon. Dili nato pagsiraduhan ang atong ulo nga tama na ni wa nay lain. Ngayon si Mrs. White, doon na pa gitawag nga new light nga ipadayag sa Ginoo, dili na pinaagi sa damgo, kundi pinaagi rasab sa Biblia, makaigsunan. Mao na nga kining ato interpretasyon sa Daniel, dili ko mo mag-explicar sa akong kaugalingon, kundi ang teksto lang gayod nga atong gimaster nga dunay nalabyan nato makaigsunan nga interpretasyon sa prophecy sa Daniel 2. Apan lagi kay mabaguhan man ang makaigsunan, dili pareho ang una-una sa tao nga dunay negative o dunay positive. Dunay mga tao nga negatibo nga basta mabati gani nila nga daw bag-o kini o wala kini ka tudlo sa atong organisasyon, dili na dayon kini sila maminaw. Kinahanglan atong paminawan o atong tukion kung husto ba kini o dili. Unsaon nato makaigsunan pagkaibalo? Kung dili nato paminawan kung insakto ba o dili. Kinahanglan doon na kita makaigsunan nga kinaugalingon nga pagtuon. Dili kita magsalig sa atong mga pangulo, sa atong mga leader, kay nagsulti si Mrs. White sa Gospel Workers, page 303 and 3, every soul must look to God with contrition and humility that He may guide and lead and bless. We must not trust, Kung ko na nga punto. We must not trust to others to search the scripture for us. Dili daw kita magsalig sa uban nga mga tao sa pagsusi sa kasulatan para kanato. No, dili. Kinahanglan, ikaw o ako mismo nga dili kita magsalig sa bisan kinsa nga mga tao sa pagsusi sa balaan kasulatan. Yung dire, some of our leading men, yung nasulti ni Mrs. White, some of our leading men have frequently taken their position on the wrong side, and if God would send message and wait for those older brethren to open the way for its advancement, it would never reach the people. Kay doon na kuno'y atong uban nga mga pangulo, dili tanan ba? Doon na atong mga pangulo nga daw na tipas na ang ilang pagtutudlo ka nato. Unya, kung ikaw magsalig makaigsunan sa pangulo, unya, kung mahulog ang pangulo, apil na ka. Muapil gid ka. Nga naman, kay wala kay kagalingon nga tinunan. Busa, ang uban nato mga pangulo nga nahulog ni ini iglesia, daghan anadala nila. Nga naman, kay nagsalig kung unsay isulti sa pangulo, walay ilang kaugalingon nga tinunan, hinungdan nga madala kini sila. O kamo nakasaksi kung unsay nagtabo diha sa Pilipinas makaigsunan, di ba? Daghan anadala nga bisan pa nakilala nila nga nakasiparar na kini sa atong iglesia, apan tungod kay nagsalig sila sa mga pangulo, mo na ang delikado nato makaigsunan. Kinahanglan ato kini makaigsunan nga tun-an pag-ayo sa atong kaugalingon nga dili kita magsalig sa atong uban nga mga tao. Kay madelikado ang ato nga kinabuhi. Apan sa diha nga kini makaigsunan i-reject nila nga bisan pa kini kamaturan nga gipadayag sa Ginoo, apan i-reject nila
nagsulti diri sa Testimonies to Minister, pages 106 and 107, beware of rejecting that which is truth. Bantiyan ta kana nga dili gyud nato isalikoy kung unsang kamatuoran. Busa atong paminawan kung kamatuoran ba kini o dili. Dili kay bisan wala pa nimo mabati, no kung nakadayon horong na kay wala na matudlo sa atong organisasyon. Dili. Ngayon dito nga kinalan dili na to i-reject. The great danger of our people has been that of depending upon men and making flesh their arm. Muna ang delikado sa atong mga kaigsunan nga nagadepende sila sa pagpaminaw sa mga pangulo nga gihimo nila nga mao kini ang matuod tanan nilang gitudlo. Mao na makaigsunan ang kasaypanan usay nato nga dili nila man kita palibog kay sakto na gyud kining ato o kung dunay mga bag-o nga mga pagtudlo kanato salipdan ta na ang atong dalunggan. Kay nagtuo kay tawla na ilain kamaturan gawas nini. Apan ato kini gibasa makaigsunan ni Mrs. White ingon do na pay giingon nga more light, more truth diha sa Biblia nga atong madiskubre. Niadtong mga tao nga naga sa makugihon nga naga paminaw naga tuon gyud sa balaan kasulatan. Ngayon dire. Katapusan na quotation dinhi sa Councils on Sabbath Work, page 34, paragraph 1. Ngayon dire. New light will be revealed on the word of God. Asa padayag sa Ginoo, dili na sa damgo, kundi na ara sa Biblia. New light, ha? New light will be revealed on the word of God to him who is in living connection with the Son of Righteousness. Let no one come to the conclusion that there is no more truth to be revealed. Klaro kayo ang sulti ni Mrs. White nga doon na pa'y bago nga kahayag nga ipadayag sa Ginoo diha sa Biblia. Di ni padayag, dili na sa damgo, dili na sa mga tao. So nagkinahanglan gayon nga atong tukion na Biblia kay doon na pa'y di ay kahayag nga bago nga kahayag nga atong mapupo diha sa Biblia. Ayan diri. Many gems are yet scattered that are gathered together to become the property of the remnant people of God. Doon na pa yung mga ginagmay daw nga mga kamatuoran, kung daw jewels nga mga ginagmay, nga kinalan ato na tipunon makaigsunan. Mo na ang kini nga suhito, nagto ako nga mabaguhan ka mo makaigsunan, kay natistingan ko mangyod sa pagtudlo, daan negatibo ang mga tao. Daan negatibo ang mga tao. Ilabi na, kung ang magpresentar ni ining gitawag bagong kayag, kung ang tao daw nakita nila nga dili professional, daan negatibo makaigsunan. Di ba? Daan negatibo. Kay dili professional ang nagtudlo ni ini. Nga tamayon kita, ikaw na lang. Ang atong nga ni Pangulo, wala magtudlo ni ana. Muna kasagaran makaigsunan. Kay magtanaw kita sa tao sa gawas dili ang sa sulod. Hinungdan, kung doon ay magwali sa atong simbahan, presentar usa kung sa iyang background. Di ba? Kasagaran yun na. Ang speaker ta nga muwali sa simbahan, i-introduce una. Kini sa graduate kini sa Andrew University, kunya mo kini iyang degree. So kita musalig na. Ibisan pa ako, kay kinaya na nato magkaigsuran, di ba? Kung ang atong speaker daw, nakita ta nga walay degree, daw ang atong hunona, dili kaayo maminaw sa mensahe. Kinaya na nato. Busa naglisod ko ni ini magkaigsunan pagtudlo sa ato magkaigsunan, kay nakita nila ang akong kinabuhi, ang akong estandarte, na dili ko professional magkaigsunan. So ang akong gihimo,
kay di man negatibo man na sila, gipadala ko kining pamplitas ngadto sa General Conference. Kay naghimo kog pamplitas makaigsunan, nining sa Daniel, ito diri nako More Light of Daniel 2 Prophecy Interpretation. Busa, basahan ko gyud ang sulat nako ngadto sa General Conference, kay ang atong saligan, dili kita magsalig sa atong kaalam, ato sa i-refer, di ba? I-refer ta ngadto sa General Conference under correction kung unsay ilang komentaryo niini. So, ang sulat na ako makaigsunan, basahon ko sa inyo, dire. Yan ko sa Elder Wilson, President of Seventh-day Adventist General Conference, sa September 23, 2015 pa ni makaigsunan nga sulat na ako. 2015 pa. Dugay na ni kay naglisod lagi ko pag palusot ini nga kamaturan kay basin kong paninglan ba ko sa Ginoo. Muna akong gibatik nga basin gipadayag ni sa Ginoo, anya dili na ako isulti basin paninglan ko. Nasayo naman kamo sa Ezekiel 3. Nga kung dili kita mutugan sa kamaturan, ang mga tao dili mahibalo o malaglag o ang ilang dugo ipatong sa atong kamot. Mana nga naningo gyud nako nga paraan mga tao mutuon ng akong na-discover i-repair o sa kini ngadto sa General Conference. Yan ko dire. Enclosed is a copy of my research More Light of Daniel 2 Prophecy Interpretation. I humbly submitted to your office, of which I need your comments in this research before I share to our brethren, for I believe it will help them to encourage, not to fear, to face this coming great tribulation, and to prepare the outpouring of the latter rain. Sabtan ninyo? So, gi-introduce ko na akong kagalingon, kaya abi ninyo, magsulat ka mo sa General Conference, dili ka tubagon kay nagdodo basing offshoot. Dili ka tubagon direkta. Busa, nagpresentar ko sa akong kagalingon, kuno say akong estandarte, manang gitawag, butang ko direct, I was a preacher in the Philippines serving the Lord for 30 years and received a plaque of appreciation from General Conference sa tanan. Unya, direktahon ko ang tubag makaigsunan. Ang tubag sa General Conference, yun diri, September 30, 2015. Romy Serrano, dear brother Serrano, this is to let you know that we receive your September 23, 2015 letter of our office recently. So, gi-acknowledge nila, no? As Pastor Wilson is out of town at this time, he has asked that I respond to your letter on his behalf. Kini si Magdel Perez Escorts, assistant to the President. May nagbalos ini. We can rest assured and tremendous promises of Jesus. He is our salvation, and we have all sinned, and every one of us comes short of glory of God. His arms are open to each of us without fail, and he turns away no one who comes to him. This is our surety, and this is our joy. We are safe in his arm. It is a privilege for us to serve the Lord at this time in Earth's history as part of mighty Advent movement. I know we all stand together on sharing the beautiful message of God's love for all people and of this magnificent. Please join us as we pray for the Holy Spirit to guide, direct His church forward as we come closer to the Lord's
glorious return. So walay comments gyud makaigsunan. Kaya abi ninyo kung dunay comments, dili magduha-duha pag sulti ang General Conference sayop na, dili na sila magduha-duha. I-direct yun na sayop na. Pero atong nabasa, walay good komentar. Ang akong ipangayo, komentar sa akong gipadala kini pamphlets apan walay good komentaryo makaigsunan. Okay? So sugdan ta na makaigsunan pag-ukab kining prophecy nga atong na-master na daan. Ang atong na-master makaigsunan sa Daniel to, nasaya naman kita, sumala sa karikatura nato na ginagamit sa atong paglektura. Mao ni makaigsunan ang atong pagtudo. Nasaya na kita sa damgo ni Daniel, sa dakong darawan, ang ulo, bulawan, ang dugan sa lapi, ang tiyan tumbaga, o niya ang paa puthaw, o niya ang tiil sagol sa puthaw gyuta. Nasayon na kita sa kaulugan ni Ana, di ba? Ang ulo, Babylonia, na Medo-Persia, Grecia, o niya Rome. O niya na kita sa divided nation. Nga ang puthaw o ang yuta di man magkasagol, mao na nga ang katawan wala na'y panagkahiusa. So na kita sa tiil sa among darawan. Tama na, di ba? O niya, sa tapos niini, nakita ang bato. Nga mildas sa larawan, o niya, ang tibuok lawas sa larawan, napulpog, o kining bato, nudako, o nudasmag sa tanan nga maginharian. Sa atong interpretasyon makaigsunan, wala nato hisguti kung diin gikan kining bato og nasayod kita gikan sa bukid. Og wala nato hatagig kaulugan kanang bukid, di ba? Wala nato explika kung unsa kanang bukid. Wala nato itudlo na. Muna nalagtawan ta. Onya, wala nato i-explain kining bato nga gikuha gikan sa bukid. Niya gisap-sap. Wala na to hisguti, explikahe kung unsa kanang kaulugan gisap-sap kining bato. Isap-sap nga walay kamot. Ug ato nabalaan makaigsunan nga kining bato wala magikan sa langit. Di ba? Wala magagikan kining bato gikan sa langit. Kundili kining bato gikuha gikan sa bukid. Ang atong interpretasyon nga kining bato nagrepresentar sa pagbalik ni Kristo. Mao na makaigsunan ang atong tun-an kung insakto ba gyud, kumpleto ba gyud ang atong interpretation. Karon adto na kita mo basa gayud sa Biblia kining bato nga midasmag sa larawan unya nga atong gi-explicar nga mo na ang pagbalik ni Kristo. Sa Daniel 2, versikulo 44. Sintruhon ta kini nga teksto makaigsunan kay diha kita mo sipyat. Paminawan ninyo pag-ayogod. Kay dinhi kita mo sipyat pag-explicar ni ini nga teksto. Ato gud tagsa-tagsahon pagbasa. Sa Daniel 2, versikulo 44. Og sa mga adlaw ni anang mga haria, kinsa nga mga hari? Kini hari karon sa kalibutan nga nagrepresentar sa tudlo sa maong larawan, di ba? Og sa mga adlaw ni anang mga haria, sa ato pa buhi pa kini nga mga hari. Di man nina, buhi pa kini mga hari. Kay gitawag og sa mga adlaw ni anang Maria ang Dios sa langit magatukod usa ka ginarian nga dili gayod malumpag. Ano sa magtukod ang Ginoo ginarian? Sa mga adlaw ni anang mga hariya. Dili kay humana ang mga hari, nangamatay na ang mga hari, istisir mutukod ang Ginoo ginarian, di ba? Klaro ta na pag-explain. Og sa mga adlaw ni anang mga hariya,
ang Dios sa langit magatukod usa ka ginharian nga dili gayod malumpag ni ang gahom ni ana mabilin sa lain nga katawan apan kini mudugmok unsay mudugmok ang ginharian nga tukuron ni Kristo, di ba? Ang ginharian nga gitukod ni Kristo mudugmok o magaot-ot nining tanan nga maginharian. Kay buhi pa man ang mga hari. O kini nga ginharian ni Kristo mo'y mudugmok. Timan ina, may mudugmok. O kini mulungtad sa walay katapusan. Ato daw makaigsunan i-compare. Kaya ato interpretasyon nga amo ni ang pagbalik ni Kristo. Bueno, ato i-compare sa pagbalik ni Kristo kung si Kristo mutukod ba ginharian dayon kung maabot kini siya dinhi. Ha? Kaya mo man dinhi ang gingon nga og sa mga adlaw ni ana maharia, buhi pa lugar ang mga hari, ang Dios sa langit magatukod usa ka ginharian nga dili gayod malumpag. Buhi pa ang mga hari, timan din na, kay importante na. Buhi pa kini mga hari sa tanan kalibutan, mutukod na si Kristo og ginharian. Nga mo'y mudasmag sa tanan ginharian sa kalibutan. Ato daw basahon ang pagbalik ni Kristo sa 1 Tesalonica 4:16. Basahan tagod kung may ginharian ba nga dala ni Kristo. Kita na sayo naman ini. 1 Tesalonica 4:16. Kay ang Ginoo gayod mao ang manawg onya gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo sa tawag sa punuan sa mga manlunda. Kaysay kuyog ang puno sa manlunda og ang tingog sa trumpita sa Dios og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Nasayo na katanan. Naabay ginharian nga dala ni Kristo sa pagbalik? Wala makaigsunan. Wala. Kundili ang tuyo di ay ni Kristo kining pagbalik niya, kuhaon una kita kay mumanaysaad niya og dalhon kita ngadto sa langit nga iyang giandam. Ang iyang giandam nga siyudad wala pa madala ni Kristo kung muani siya karon. Wala pa madala. Kay tuwa pa sa langit, dalon kita og nasab kita nga ang kahimtang ni ana nga ang tanan tao dinhi nangamatay apan ang mga tarong muuna pagpamangon islanan atong lawas sa lawas nga di na madunot mo na nga dalon kita ngadto sa langit. Wala pay ginharian nga gitukod ni Kristo dinhi sa kalibutan ni anang panahon na. Onya nasad kita magpuyo kita 1,000 years dito sa langit, di ba? Onya kining tanan sa kalibutan awaaw og si Satanas lang ang buhi diri. Nasad na kita ana. After 1,000 years, dakturontan lamang manaog kadtong syudad nga ginharian nga gitukod ni Kristo. After 1,000 years. Adto na sa pagkatapos sa milenyo. So, ato na kumpirma kaigsunan kini sa Daniel 2:44 nga dili gayud mohaom sa teksto nga atong gibasa nga amo na ang pagbalik ni Kristo. So ang pangutana, unsa di ay nga ginharian ang tukuron ni Kristo excuse me nga kini nga ginharian mo'y mudasmag sa tanan ginharian sa kalibutan. So ato natunan makaigsunan kung unsa kini nga ginharian, pisikal ba kini nga ginharian ang tukuron ni Kristo or spiritual ba nga ginharian? So ato masabtan nga spiritual nga ginharian kini gitukod ni Kristo kay wala may pisikal nga ginharian kung mubalik si Kristo ni ining kalibutan na. So unsa man di ka nang gituag spiritual nga ginharian? Atong mabasa makaigsunan nga kining iglesia nato, gitawag nga Mount Zion, bukid sa Zion, sa Salmos 125:1.
Bukid, no? Kini nagrepresentar sa katawan o iglesia. Iglesia kung katawan sa Ginoo. Unya sa Exodo 19:6 gitawag kining atong iglesia kung katawan nga kingdom of priest. Ginarian sa mga saserdote. Unya sa 1 Pedro 2:4 ug 5 gitawag kini ang katawan sa Ginoo nga living stone, buhi nga bato. So kini nga iglesia mao kini ang gitawag ginharian nga mudasmag sa tanan ginharian kung tanan relihiyon, tanan relihiyon kini nga iglesia mohari makaigsunan. Mohari kini sa ulihin nga mga panahon, di ba? Mohari kini sa ulihin nga panahon. Kay dili ni physical nga ginharian, kundi kining iglesia nga gitukod ni Kristo mao kini ang mulampurnas sa tanan relihiyon sa kalibutan. Ano sa ana may tabo? Ano sa ana may tabo? Bueno, ato na nabulan makaigsunan nga kining atong iglesia nagkinahanglan kini og kining paghinglo tungod kay atong mabulan nga kining atong iglesia nasagol pa sa dautan isda o maayong isda para buluna. Nasagol pa sa kining trigo o bunglayon. Nga nag-ingon ang mga apostolis, ato daw ibton ka ng bunglayon, ingon ni Kristo, ayaw una. Adto na sa may panahon nga ibton. So ano sa kini makaigsunan nga may tabo kining paghinglo na sa amo nga iglesia. Kining duha makaigsunan kabukid kining bukid diin gikuha kining bato nga gisapsap nga walay kamot. Kining bukid iglesia kini makaigsunan. Nga kini nga iglesia ni akita ni ining iglesia nga nagsimbolo sa bukid. Nga nasagol pa kita makaigsunan sa daotan nga isda o maayo nga isda. Nasagol pa ang bunglayon o ang trigo. Nasagol kita ni ana. Onya, kining dako nga bukid, diin gisapsap ang bato, naa kita karon nga panahon ni ana. Anos aman mo tungha kining gisapsap nga bato? Kanang pulong sapsap makaigsunan, gihinluan, hinglo, gisapsap. Onya, kini nga iglesia may panahon nga hinluan sa Ginoo, kwaon ang mga matarong og isikway ang madautan. Ano sana may tabo? Sa panahon sa pagbubo sa Lateran, nga mauna ka na ang judgment of the living, timan nina, kay judgment of the dead, nagsugod sa 1844, judgment of the dead ka na, investigative judgment, diin ginasusi na ang ilang binuhatan, kay patay naman, siyempre, hukman na sila, kundiin kini sila padulong sa impyerno ba o sa langit ba. Muna ang trabaho ni Kristo, nasa na kita, nga naa siya sa most holy place karon. Inigkahuman niya sa pag-imbestigar sa tanan record, nasad kita nga mutindog na si Michael, mutindog na sa most holy place, o diha na dayon makaigsunan, nga ibubo ang Holy Spirit ug uban sa pagpamatik sa iyang katawan. Unahon paghukom ang iglesia. Unahon paghukom ang iglesia. Kay nasayod kita makaigsunan sa Biblia sa 1 Pedro 4:17. Ato na basahon makaigsunan. Unahon paghukom.